So, ang ibig kong sabihin, na-trauma na nga yung ating mga, grabe ang aking filter, yung ating mga anak. Kailangan, pinaprocess din nila yung pagiging broken home nila. So, at that time, kailangan talaga 100% yung back up natin sa kanila na alam nilang we love them, na kahit naghiwalay ang mom at dad nila, na sila po ay love ni dad, love ni mom. I-assure po talaga nila natin sa kanila na they are loved, and suportahan natin sila kung ano yung kanilang mga syempre, may feelings din yung mga bata. Tignan niyo. Good morning mga darling, sunny be sweetheart and etc. So ito yun na naman yung inyong lola. So I am getting ready na maglakad sa park sa labas. May park po kami rito. Tinayo yan ng 2016 bago ma-develop itong Paseo community dito sa Las Vegas. So ayan, naka Imelda Marcos hairdo. For today's video, mga darlings, inaano ko lang, piniprep ko lang yung face natin, like gising na natin, bare face beauty po yan. Nitong Gani Skincare para po matanggal yung ating mga whiteheads and stuff like that. So, ayan ang beauty ng inyong lola. May scars pa po tayo kasi pinalaser natin yung mga bumps under our eye. Ano lang po siya, 8 piraso tapos 3 sa kabila. Kaya ko pinagawa yun sa surgeon talaga, dermatologist. Kasi dadami po yan tapos lalaki sila. So, para hindi walang distraction ang inyong beauty, ipapatanggal nyo yan talaga as soon as possible. So, for today's video, ay kailangan natin mag-opinion. Kasi po, ako ay divorsyada rin. So, gagamit tayo ng Epicutis para po sa ating under eye. Serum po ito from the dermatologist talaga sa doctor. Na ano na po, 1 drop lang po yan. Ayan o, 1 drop lang. So, ilalagay natin sa ating under eye para po sa healing ng ating may mga ano pa po yan, crust na konti at saka nagre-reduce pa po siya. Tapos parang akala ko lunal yung nandito, mole. Hindi pala. Ito po daw ang lunal. Ayan. So, tinanggal po din ng surgeon yun. Ito pong serum na ito ay very effective para po itong Botox. Ganyan. Kaya ilagay na ninyo sa mga nasolabial folds ninyo. Ganyan-ganyan. If ever. At saka ako yung aking neck na yan ay may baby lines po siya. Dati na talaga yan nung kabataan ko pa. Pero syempre habang tumatanda tayo ay nagiging deeper siya. Ganyan. So for today's video nga, wait lang. So ayun na nga mga darlings, di ba? So naka-apply na tayo ng ating Epicutis serum. Now, I'm gonna let me go ahead and apply the Estee Lauder Perfectionist Pro Serum. I-warm up muna natin siya sa ating palms. So, yung aking opinion for today's video is, yung ano nangyayari sa TikTok nga, na yung ex-husband umaakit-akit kung saang live dyan, tapos nagtatalak. So, malalim talaga siguro yung kanilang hidwaan mag-asawa. But my point of view, my POV, kung tawagin nila, is that, tungkol po sa Diyos sa mga anak na, kasi nga, kahit pa paano, may 18 years old na pala daw silang anak. Now, I am not going to dig down kung ano ba talaga yung pagiging mabuting ina kasi ako man, hindi rin ako mabuting ina. As in, hindi ako perfect. Pero, ang akin lang concern at ang aking responsibility is na yung maayos ang mga anak ko, nakakapagtapos sila, and then, basta na maayos yung kanilang pag-aaral at ang kanilang pamumuhay. Yun ang aking target, kahit naghiwalay kami ng aking first husband. Ngayon, when it comes to hiwalayan na yan, syempre lahat tayo nasasaktan. Ako ang nag-file ng divorce. Ayan, may ano tayo. Ayan na naman, nagsisimula naman yung ating mga bruises. Masakit siya, pero hindi ko alam na pag siguro na bumabangon ako sa gabi, umiihi ganun, tapos ay half awake ako. So, half a walk. So, ayan kung saan tayo nababangon or whatsoever. Kasi dami kong mga pasak-pasak sometimes. So, nag-apply muna tayo sa ating lips para wala pong cracking lips ang skin natin sa lips. Kasi thin po ang skin dyan at sensitive. Meron po tayong Burt's Bees, ganun. So, ayan. So, may 18 years old na silang anak. Tapos, ayan na naman yung kanyang ex-husband nagtatalak sa live. So, sino ba ang nagpaakyat dyan sa husband na yan para magtalak sa live? Hindi po yan makakapagtalak. Bakit hindi siya mag-live ng sarili niya? Yun ang point ko. Kung talagang yung ex-husband ay merong hinanakit dun sa kanyang ex, na yung, hindi ko siya pangangalanan dahil ayaw niya ako. In the first place, alam ko yan. At saka siya rin ang nagsabi, hindi, ito chismis-chismis. Nakita ko talaga na sulat niya, pangalan niya na ayaw daw niya ako. So, ayaw ko na rin siya. But, walang kinalaman yan dito sa aking video of the day. Yung hiwala, nasiniraan din daw siya ni ex niya. Kaya parang kumbaga, lumalabas na naghihiganti siya doon sa TikTok. Kaya lang, uulitin ko, kayong mga Pilipina dyan, na kalaban ni babae, isipin ninyo na, hindi talaga natin alam ang buong istorya nilang mag-asawa. Oo, nasasaktan sila natin kasi nga, according to him, chini-cheat siya ni babae, di ba? Sa korte kasi, hindi ino-honor na kung
ang argument mo na makikipaghiwalay ka dahil nag-cheat si partner mo, hindi talagang 100% na grounds yan siguro. Baka sa mga tawag yan, yung mga compensation or pagbabayad ng mga ari-arian na ganyan-ganyan na magkiklaim ka ng whatsoever na ikaw ang nag-cheat, may impact siguro yan. Oo. Pero hindi yan ang ground, ang main ground ng magdidemand ka kasi nag-iwalay kayo or whatsoever. Kung magdemand ka sa asawa mo na mayaman, na makikipaghiwalay ako kasi ganito ang gusto ko, ganyan ang ari-arian, tapos na find out or the court found out na nag-cheat ka, kaya ayaw na ng asawa mo sa'yo, tapos magdidemand ka ng kung ano-ano, may impact yan. Oo, pero na mababalid ang inyong hiwalayan na dahil sa pag-cheat ng bawat isa, hindi po talaga ground yan, sa totoo. Sa may impact lang yan, this lang sa akin, ibang ko dito sa US. Sa Germany, pag napatunayan na nag-cheat ka, tapos ikaw pa tong ang kapal na mag-demand ng ari-arian na napundar ng asawa mo nung hindi pa kayo mag-asawa or whatever dahil wala kayong prenup, may impact po yan sa Germany lang. Kaya yun lang po ang masasabi ko, na kung nagmamalasakit tayo dun sa babae dahil kaibigan tayo, huwag na po tayong magtalak sa social media na tayo magla-live kasi maraming nanonood sa inyo. Tapos, nai-introduce tuloy yung case, yung nangyayari na sana hindi alam ng mga iba na nalalaman tuloy kasi kayo mismo na mga kaibigan ang nag-live tapos para bang kumbaga na-introduce ninyo sa social media kung ano ang nangyayari dun sa kaibigan ninyo. Yun lang ang point of view ko. Binglame ko ba kayo? Konti. At saka, kung kalaban man ninyo yan, kaya ako hindi ako nabibitaw ng pangalan. Kung kalaban man ninyo yan, pwede na mag-revenge kayo, mag-retaliate kayo in other way. Pero yung pagdating sa mga bagay na sabi natin, hindi tayo makikialam sa dahil private nila yan. So, speaking of hindi makikialam, dapat sana, walang nagpaakyat doon sa lalaking yon. Kalaban mo man yung babae o whatsoever, alam naman natin, di man tayo mga bata, malalaki na tayo. Alam naman natin na yun ang target niya, na aakyat sa live mo, tapos magtatalak against doon sa ex-wife niya. Tapos tayo naman ng mga friends, disclaimer, point of view ko po ito, wag sana natin siyang masyadong ititrigger, wag natin siyang kakalabanin or kakausapin man lang. Ang atin dapat make sure na aalis siya sa live na yun, di ba? Na hindi, mga musang kasi tayo syempre, mabiblame ko ba kayo? Yung inakita niya pa talaga, magkalaban yata at saka yung ex-wife niya. So kung ako ang friend, tapos nakita ko yun, kung aakit man ako, hindi ko kakausapin yung lalaki. Sasabihin ko lang, makikiusap ako dun sa nag-live, na parang awa nyo na, ibabanin nyo ito. Kasi kahit paano, Pilipina yung ex-wife niya. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang kasalanan ng ex-wife, ano? Mag-a-apply na ako ng aking tintin sunscreen. Ihada. Kasi pupunta ako sa Hobby Lobby po, bibili ako ng metal wire para po ikabit ko yung aking bagong pinagawa na Louis Vuitton scarf frame. Tapos na-nervous ang inyong lula dahil sa college exam ng anak ko. Magsisimula mamayang, nagsimula ng 7:30 kaya maaga siyang 7:30, maaga siyang umalis sa bahay. Sa private high school sa Las Vegas ang venue nila. So balikan natin. Dapat kung ako ang kaibigan ni babae na ex-wife, kung aakit man ako dun sa live ng kalaban ng kaibigan ko na pinaakyat yung ex-husband, makikiusap ako, hindi ako makikipag-argue dun sa ex-husband. Kaya tuloy yan, pinapakita tuloy yung court order na, ano ba yun, wala siyang babayaran na alimony or whatsoever. Ang alimony kasi na yan, very, relative. Kumbaga, hindi yan nagdi-base, hindi yan nagkaano kung ano ba talaga ang babayaran ng ex-wife or ng ex-husband. Yung hiwalay na may custody ka man or wala kang custody, or kung wala kang custody tapos nakatira yung bata doon sa partner, wala pong exact amount yan. Ewan ko kung dito sa US, sa Germany. Kaya po ako malakas ang loob na mag-point of view. Dahil meron po akong karanasan, hiwalay po tayo, divorce po tayo, kaya lang hindi dito sa US, kung hindi dito sa Germany. Ang alimony po ng bata, nakabase po yan sa trabaho o ano ang posisyon ng nung kailangan magbayad ng alimony, asawa ka man o babae ka man, mother ka man o father, nakabis po yan sa kita mo o posisyon mo sa trabaho. Basta kung ano yung yung sinasubmit mo sa RIS, Finance sa amin sa Germany, doon i-base ang ibabayad mo sa bata. And ito pa, very important, baka hindi nyo alam, kyaw-kyaw lang tayo ng kyaw-kyaw dito sa internet. Kasi nga, babalid naman daw ngayon ang social media mag-point of view kasi nga, ganyan naman talaga, nakakalagay kahit mga celebrities or influencer o kung sino man normal na mamamayan dito sa mundo, ay dito na nagtatalak sa social media. So mag-point of view tayo dahil tayo ay divorsyada. Isa pang importante na binibase ang alimony ng bata, ang sustento, ay sa edad ng bata. Kung ang bata maliit pa, base yan sa kita ng nanay or tatay na wala na magbabayad ng alimony, may bracket po yan, age ng bata. So at the age of 12 sa Germany, nag-change po ang bracket ng alimony. Based yan sa yearly income ng tatay. In my case, sa tatay dahil nasa akin yung anak ko o yung mga anak ko. So pagkatapos yun na yun. Pagdating naman ng bata sa Germany ito ng 18 years old, tapos ang bata ay nag-aaral pa,
maiiba na naman ang bracket ng alimony ng tatay or nanay. So, dyan i-base. Huwag niyong sasabihin na, ay, yan lang ang binayad. Oh my God, yan lang ang binabayad ng asawa o ano. At saka, at the end of the day, kung gusto mo talaga ng peace of mind, makipag-compromise ka sa partner na nagbabayad ng alimony na kung ano lang yung ano, huwag kang makikipag-away. Or else, ano mo yan sa attorney mo. Huwag kayong dalawa maghihidwaan na kung hindi kayo nakakaintindihan. Pass it to the lawyer kasi ang lawyer ay ipapas yan sa korte. Kasi ang asawa mo kung nagtatrabaho yan, hindi yan talaga makaka-eskapo kung ano ang babayaran yan dahil nakarecord lahat yan ang income. Kaya wag kayong basta-basta. Disclaimer lang itong akin ha, nakikiusap lang po ako dahil magulo na nga yung kanilang buhay katulad nung yan nga, Pilipina ngayon na nasangkot dito sa ex-husband na nagtatalak. Makikiano pa tayo ng mga false hindi naman accusation, mga opinion natin na wala namang bilang kasi hindi naman natin sure. Take it from me kasi nga may karanasan tayo. And then nagbe-base lang po ako sa German na law, mga ganyan. So tungkol naman dito sa nangyayari, siyempre nagtalak yung lalaki. Nakita ko yung live ni Madam Lucette na kausap niya yung kanyang divorce lawyer na asawa. So ang sabi ng asawa niya, ulitin ko ha, galing talaga ito sa first source dahil nanood ako, hindi po ito Valentina, nanood ako ng short lang sa live ni Madam Lucette na kung ang tatay ano to based sa nangyayari na accusation ng tatay ay or inaakusahan niya yung present partner or husband noong kanyang ex-wife na inaabuso yung kanyang mga anak, may mga abuso daw na nangyari. Kung ikaw, nanay or tatay, nakarating sa'yo na may ganyan na mga incidents, kailangan you are going to take action against that person na inaakusahan mo na inaabuso yung anak mo. According to that divorce lawyer na asawa ni Madam Lucette, kapag ikaw ay alam mo na ganyan, may mga events o incidents pa na nangyayari na ganyan, if you are not taking action against that person, you yourself is also abusing or you yourself are also, in this case plural kasi nagre-refer tayo sa you, baka napintasan na naman yung ating English no, na limited edition. You yourself you are committing abuse also because you knew it and you did not take action. So, kinokondon mo yung ginagawa ng tao na yun. So, kung nagmamalasakit ka sa anak mo na inaabuso, kung nakarating sa'yo yan, kailangan you take action. Ngayon, kung i-deny ng ex-wife mo, i-deny ng bagong partner niya, well, sa korte, hindi yan makakadeny. Kasi nga, kahit gaano kabata yung anak mo at the age of 4 or 5, pwede man niyang interviewin ng social welfare o mga ganyan. Diba? Kaya lang, ang mahirap yan, kung ang nanay, disclaimer ha, example lang po ito, kung brainwash na niyo yung anak niya na inaano niya, tinuturuan niya na ito yung sasabon mo talagang sabihin na sinaktan ka ng ganyan-ganyan tampula na, yun ang mahirap. But then, pag ang bata ay lumaki na at the age of 16 sa Germany, may karapatan na silang magsalita or whatever, i-voice out na, oo. Kasi nga, kahit man ano yung sinabi ng bata, ini-investigate pa rin yan chine-check pa rin yan kung ano ba ang katunayan or whatsoever. O kasi, ang tawag dito, yung interrogation at saka kung ano yung explanation at saka yung statement ng kahit bata yan, maaanon mo naman yan kung ikaw ay psychologist, may karanasan ka o expertise, masisense mo yan, di ba? Kung ang bata ba, yung daloy ng kanyang pagsasalita ay nagsisinungaling o hindi, or hindi, tinuturuan lang baga siya. Ganyan. Oo, kasi kung bata tinatakot ng nanay, o di ba? Sasabi talaga siya na huwag mong sasabihin na sinaktan ka ni, if ever, for example lang to ha, hindi ko sinasabi na kung ano. So yun lang yung sa akin, na wag na po natin gatungan at wag natin i-entertain, kahit pa hate mo yung person na yun, wag yung i-entertain na yung ex-husband ay aakyat-akyat sa live. Kasi kung hindi yan makaakyat, wala rin namang nangyayari na mga ganyan na tawag dito na mga iskandalo. Tapos sasabihin ninyo nagkalat yung lalaki. Hindi naman magkakalat yan kung hindi ninyo pinaakyat. Am I saying na biniblame ko yung naglalive or whatsoever? Of course, biniblame ko. Kasi nga, bakit mo babae kahit pa kasalanan nila babae yan, kaya nagkalat yung kanyang ex-husband, wag po sana natin i-honor yung paakyatin natin para siya, kasi hindi natin siya kilala above all, hindi po natin alam kung ano ba talaga yung sabihin niya na yung asawa niya nag-cheat. Anong kaya nalaman natin kung nag-cheat? Kaya lang tayo, siyempre, mga musang, nakikichismis tayo na kita mo nagmamalinis siya Kunyari, hindi niya mag-take sa gut niya na maging kaibigan siya, ganyan-ganyan, for example, tapos ganyan pala. Pero wala na tayo doon, private nila yun. Dapat, nakikisaw-saw tayo kung merong nagpapatayan ng mga Pilipina or kung sino man dito sa TikTok na kakilala natin. Pero yung lalaki, hindi natin kakilala kung ano ba talaga yung kanyang burden sa kanyang kalooban o yung mga saloobin niya. Kumuha siya ng abogado kasi ako, sa totoo lang ha, hindi ako talaga angel, sinner ako, and I am not an angel, I am basta hindi ako angel, pero pagdating sa mga ganyan sa tatay ng mga anak ko, magpapatayan kaming dalawa sa hidwaan namin bilang magkarelasyon, mag-asawa, pero pagdating sa mga anak ko, iniiba ko yan. Kasi huwag nating ipagdamot ang anak natin sa tatay or nanay nila. Kasi kung mangyari yan sa'yo, kunyari ipagdamot mo sa tatay yung anak mo, kung mangyari sa'yo na yung tatay ang ipagdamot ang anak mo sa'yo, hindi ba masakit yan? Nanay ka, no? Pero wag natin kalimutan na tatay din sila kahit gaano kasama yung tatay na yan, at unless na inaabuso yung anak natin in a different way, na talagang puprotektahan mo yung anak mo. Of course, may every rule there is an exemption. Pero kung tayo makikipag-divorce sa ating mga asawa, nakipag-divorce tayo dahil ayaw na natin ng relationship dun sa taong yun, babae man o lalaki. Pero it doesn't mean na ang relationship ng mag-ama o mag-ina, it will end also. Masama yan. So, let's not do that. Tapos, at-least na yung alam mo na may kababalaghan na nangyayari kapag anak mo nandun sa tatay. O syempre, pero hindi mo yan ipagkakalat kung kani-kanino. Siguro yung mga best friend mo, pwede mong i-share kasi nga kaya ka may best friend. Pero, ang makakaano dyan, ang
tawag dito, ang abogado. I-report mo yan sa abogado niya dahil abogado mo kasi ang abogado ang mag-aakyat niyan dyan sa korte kung ano man yung mga accusement mo doon sa asawa mo, mga ganyan-ganyan. So yung tawag dito, yung ex-husband, sana kung nagmamalasakit man kayo doon sa kaibigan ninyo na ex-wife ng lalaki na yan na nagtatalak sa internet, kung kayo kaibigan, huwag niyong i-entertain na parang ang tawag dito, parang ini-interrogate niyo tuloy yung lalaki. Kaya yan, lalo tuloy na pahamak ang kaibigan ninyo dahil naglabas siya ng kanyang mga court records na ano ba ang sinabi ng record. So yung divorce lawyer na asawa ni Madam Lucid nagsabi na ang social media ngayong araw parang part of ano na yan it depends. May mga ano rin na magiging cyber libel ka na, akoksahan ka. Pero yung mga ganyan na chika-chika, yung mga babaw-babaw na ganyan, parang ano na ngayon nowadays involved na ang social media, but we don't want to honor it or to embrace it dahil syempre marami po ang mga musang sa social media na makakarating yan sa mga bata. Totoo naman, makakarating yan sa mga bata. So dapat tayo, na mga friends, if we want to protect the children, in this case, children ng kaibigan ninyo na ganyan, na nagtalak yung kanyang ex-husband, di sana, wag natin i-entertain yung si ex-husband, di ba? Yun ang point of view ko. Tapos ginawa ninyong pulutan itong nangyari na to kasi nga, dahil galit kayo dun sa babae. Alam mo ako, wala akong, tawag dito, wala akong sympathy doon sa babae. May empathy lang ako dahil kung sa inyo mangyari yan, na yung ex-husband ninyo magtatalak sa social media, hindi familiar sa akin yung babae kung nagtalak din yan sa social media kasi wala man tayong Facebook. Kasi ang sabi ni lalaki, nagtalak daw si babae sa social media, doon sa Facebook. Sasabihin ninyo na, ay yung mga bata. Dahil hindi ka nakakatulong kung ikaw mismo ay nag-i-introduce sa case dito sa social media. Di lumawak tuloy ang mga tao nakakaalam. Dahil, syempre yung nakakaalam dahil sa live mo, ipapasa yan doon sa iba di ba? O katulad namin, mga musang, hindi ko na lang isasali yung aking mga ladies zone kasi nga, lalo si Madam May hindi talaga nakikialam sa mga pangyayari dito sa, sa social media, ay dito sa mga nangyayari na kaguluhan ngayon kasi ang nagiging dirty na talaga Wala pa nga yung ex-husband na yan, kayo mismo naghuhugas na kayo ng mga dirty laundry ninyo nung magkasama pa kayo. Sa akin lang noong magkasama pa kayo, tolerated ninyo kung anong ginagawa ng kasama ninyo. Hindi ninyo ini-stop. Tapos ngayon na magkasama kayo, sinabi, alam niyo kung anong ginawa niya noon pa. Sa korte dito sa US, pag nagpunta kayo, if you rob a house, tapos napatay ninyo kung sino yung napatay doon sa, napatay ninyo tapos kung sino yung biktima na yun, kung ang kasama niyo ang nakapatay, ang verdict o yung sentence ng kasama mo, pareho ka kasi nandoon kayo. Oo, kasama ka doon sa event na kung kailan nangyari yung crime na yan. So kung kagrupo mo, ganyan ang ginagawa niya dati, magkasama pa kayo, you were involved dahil kagrupo mo pa. Tapos ngayon, nahiwalay na kayo, ayan na, nag-aatakihan na kayo sa isa't isa, turo-turo dito na ganyan ang ginagawa niya o yung sama-sama niya talaga noon pa yan. Katulad yan sa relationship, nung magkasama pa kayo, labing-labing, kiss dito, kiss dito, I love you, tapos ngayon, I hate you, and etc. Tapos siraan na, magkasama, kasi hindi na kayo, hiwalay na kayo. Kaya parang maawa na kayo sa mga kagrupo ninyo dati. Tigilan na ninyo yung mga ninyo dyan, mga retaliation ninyo na yan. Para tuloy, feeling ko, ginagawa yan on purpose para maging activated ang mga personality na sinasabi natin dito sa TikTok. So I will be right back kung tapos na yung ating pagpaganda. Kasi nasisira ang aking beauty tuloy. Okay, don't go away. So mga darlings, sweetheart, and etc. Let me finish this off with the Milani setting spray. Para po, kasi pagpapawisan tayo, pupunta muna ako sa Habi-Habi kasi 9 o'clock sila magbubukas. Saka tayo maglakad-lakad doon sa park kasi nga kailangan kong magpahangin. Magpahangin talaga. Oo. And then, before I end my video, kailangan ipaalam natin tayo mga divorsyada o mga broken family. Kasi, yung broken family na nga yung mga anak natin. Tapos, syempre, broken hearted din sila. So, for our perfume, Paradox, hindi po tayo paranoid, pero gusto kong Paradox Prada ang aking perfume today. Diba? So, ang ibig kong sabihin, na-trauma na nga yung ating mga, grabe, ang aking filter, yung ating mga anak, kailangan, pinaprocess din nila yung pagiging broken home nila. So, at that time, kailangan talaga 100% yung backup natin sa kanila na alam nilang we love them, na kahit naghiwalay ang mom at dad nila, na sila po ay love ni dad, love ni mom. I-assure po talaga natin sa kanila na they are loved and suportahan natin sila kung ano yung kanilang mga syempre, may feelings din yung mga bata. Tignan niyo ang inyong lola. Alam niyo, the last time na sinuot ko to, 2018. Tapos ngayon, dahil sa, medyo nagbawas tayo ng timbang. O, diba, taray. O, kasi, nasuot natin siya ulit. Aray, maglalagay ako ng dyan, sa between the lines, between the thighs. Maglalagay ako ng, tawag dito. Watch the difference, hold on. So, ayan mga darling, see the difference? Yung kanina, at ngayon na naglagay tayo ng, panty liners. Hindi na Mount Pinatubo or Taal Volcano yung ating center of attraction dyan. Tapos, pagka ganito ang suot ko, kasi syempre dahil sa 4 na yung anak natin at nagpapa-breastfeeding tayo maliban sa bunso, ay nandito na yung ating
yung ating mamaya. Pero pagka ganito ang suot ko, at least nalilift siya. Para meron tayong bungacious ng mamaya. So yun lang po ang aking point of view. Kasi nga may karapatan daw tayo according to Mami Grace. Dahil itong mga bali-balita at itong mga husgahan or accusations ay natala naman na sa social media. Nagsisikap demotion lang tayo at nag-opinion tayo. So may karapatan daw tayo. At saka, ang sabi rin ni Madam Lucette sa kabilang dako, na entitled din naman daw tayo na maglabas ng ating opinion. Dahil galing naman yun doon sa nangyayari. Hindi natin ito ay fabricated. Ito po ay galing sa pabrika, sa manufacturing fabric nila. Sa kanilang facilities. So, yun lang po. Ang ganda ko today. Sugura na sa Hobby Lobby. Tapos, maglalakad tayo sa park. Ganyan lang kasimple. Get well soon sa mga may sakit. At sana ay maglaho ang inyong sama ng loob. Sa akin, 50-50. Hindi acute pero cute ang inyong lola. Babush and happy weekend.